So, ang forex trading ay isa sa mga popular na pagkakitaan ngayon sa online. Marami ng mga Pilipino din ang yumaman at kumita ng mga 7 figures a month dahil sa forex trading. But now, kung wala ka pang idea about forex trading, panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo. So, this is Benz FX and I'm also a trader at ngayon ituturo ko sa inyo kung paano magsisimula sa forex trading. So, ito yung mga expected na matutunan mo ngayon dito sa video na to. So, malalaman mo ngayon dito ano ang forex, paano siya gagawin, ano ang mga kailangan at dapat mong matutunan muna. Paano ka magsisimula kahit beginner ka pa. Disclaimer lang, guys, this is not a financial advice. This video is intended for educational purposes only. So, ano bang forex? Forex means foreign exchange. Ito ay palitan ng pera sa ibang bansa. So, dito magti-trade ngayon ang mga forex trader ng currency. For example, USD or US dollars, Euro, Japanese yen, Hong Kong dollar or Canadian dollar. So, yun yung mga examples ng currency. So, forex trading is like buy and sell. Nakikita mong may chance na tataas yung isang currency tulad ng US dollar, pwede ka mag-buy. At kung feeling mo naman, ang US dollar ngayong araw na to is bababa, pwede ka din mag-sell. So now, paano ba siya gagawin? So kapag mag-trade ka ng forex, palagi yang may pair. So for example, Euro at USD. So, i-versus natin yan ngayon, ang Euro sa value ng US dollars. So, for example, 1 Euro is equal to 1.18 USD. Okay? So, kapag sa tingin mo tataas ang Euro kaysa USD, pwede ka mag-buy. At kung bababa naman ang Euro kaysa USD, pwede ka rin mag-sell. Now, paano ka ba kikita dito sa forex trading? So, for example, bibili ka ng Euro kapag mababa pa ang value at kapag tataas yun, ibibenta mo. So, yung difference niya, yan yung magiging profit mo. But before we go further, kailangan mo munang malaman yung mga different terminologies para at least may idea ka kung ano yung bagay na yon bago ka mag-start ng trading. Okay? So number 1, meron tayong tinatawag na pips or price interest point. It's the smallest movement in a currency pair. So ito yung pinakamaliit na galaw ng price sa isang currency. At dito mo rin masusukat kung magkano yung profit or magiging talo mo sa trade na inopen mo. For example, Euro USD pair. 1 pip is equal to 0.001. So kapag gumalaw yan from 1 to 1.00 to 1.001, that's 1 pip. Number 2, meron tayong tinatawag na lot size. So, a lot is the amount of currency you trade. So, dito mo masusukat kung gaano kalaki ang pwede mong kitain or matalo. So, we have different types of lot. Meron tayong standard lot, mini lot, or micro lot. But since beginner ka pa, huwag ka munang mag-focus sa standard, dito ka muna sa micro account. Kasi mas mababa dito yung lot size, hindi ganun kataas yung magiging profit mo, but still hindi naman ganun ka laki yung magiging talo mo. So kapag nagtitrade ka ng standard lot, bawat pip is 10 USD. Kapag magtitrade ka naman under sa micro account or micro lot, meron naman siyang 0.10 per pip. So ano kayong pips? Ang pip is the smallest movement of price. Okay? Palagi mo yung tatandaan para hindi ka na manibago kapag magsa-start ka na ng forex trading. Number 3, we have this leverage. It's a multiplier or buying power. Pwede ka mag-trade ng malaki with a smaller money. So for example, 1:100 leverage. So for example, your 100 pesos is meron siyang chance na tataas up to 10,000 pesos kasi yung leverage mo is 1:100. So kumbaga, ito yung magiging multiplier mo, but at the same time, yung magiging talo mo is the same. Ibig sabihin, humiram ka ng pera sa broker mo to trade bigger. So kapag malaki yung leverage mo, malaki din yung magiging profit mo. Pero mas malaki din yung magiging losses mo. Number 4, we have spread. So the spread is the difference between buy and sell price. So for example, sa Euro USD pair natin, kapag mag-buy ka, yung price is 1.1002. Kapag nag-sell ka naman is 1.1000. So that 2 pips is the spread or ito yung tinatawag natin na broker's fee. So kapag yung gamit ng broker mo ngayon is malaki yung spread, maghanap ka ng bago. So by the way guys, I'm trading with XM right now and highly recommended ko siya sa inyo, especially for those beginner traders kasi yung XM is napakadali lang i-navigate. Beginner friendly yung XM guys. Kung gusto mong mapanood yung tutorial natin sa XM, puntahan nyo lang account ko at makikita mo doon yung video sa tutorial natin sa XM pag mag-sign up ka ng account. So number 5, we have this we call margin. Margin is the money required to open a trade. Margin
means capital. So ito yung kailangan mo para makapag-start ka na mag-trade ng Forex. For example, gusto mo mag-trade ng Forex and yung broker mo is may requirement na 1% para makapag-open ka ng trade. For example, sa 10,000 pesos mo, mayroong 1% margin requirement para makapag-open ka ng trade. So you only need 100 pesos para makapag-open ka ng trade sa Forex. Okay? So kapag sobrang baba ng margin mo, so that means hindi ka na makapag-open ng trade kapag hindi mo na na-meet yung margin requirement. So here's the summary para madali nating maalala. Pips means your profit or loss measurement. Lot size, how big is your trade? Leverage, your buying power or multiplier. Spread means service fee or broker's fee. Margin, capital needed to start. Ngayon dito na papasok, paano ba ako kikita somehow sa Forex trading? Unang-una mo talagang gagawin, kailangan mo muna aralin. Okay? Kailangan mo muna aralin yung mga basics, especially the fundamental analysis and the technical analysis. So ano ba yung technical analysis? Okay, yung technical analysis, it includes charts, candlestick, and candlestick pattern. So dito mo ngayon malalaman bakit tumataas or bumababa yung price ng isang currency or USD pair. So for example, support and resistance, supply and demand, trend lines, and it's very important na kailangan alam mo yon bago ka magsimula ng Forex trading. So number 2, we have this fundamental analysis. So dito naman sa fundamental analysis, it includes news, okay, economy, interest rates. So for example, malakas ang economy ng US. It means they have a stronger dollar, okay? So for example ngayon, sa nangyayari sa Iran, di ba? Nakaka-apekto yan sa movement ng price sa mga currencies tulad ng US dollar, euro, or even Japanese yen. So kapag alam mo na yung fundamental analysis, technical analysis, upgrade naman tayo dito sa ano ba yung magiging mindset dapat ng isang trader. Nagiging beginner din ako, kaya hindi ako exempted sa mga na-experience ko. Ano yung na-experience ng isang beginner trader? Number 1, yung pagiging greedy. Kasi sometimes, kapag nag-work na yung strategy mo, nagkaroon ka na ng profit, and inakala mo sa sarili mo, kapag marami kang trades, mas maraming profits. So, nagiging greedy ka na ngayon, which is, dapat ito yung tatandaan mo na hindi dahil marami kang open trades, magiging profitable trader ka na. Next is emotional. Okay, sometimes kapag natatalo tayo, nagiging emotional tayo. That's why nag-came up yung revenge trading. Dinodouble na yung lot size para mabawi yung talo, which is kapag natalo, mas lalo pa tataas yung losses mo. Next is accept your losses. Ang daming na-blow na account kasi hindi nila basta-basta matatanggap yung pagkatalo. So kapag na-hit yung stop loss mo, accept that kasi we have always a room to grow. Kailangan lang natin mag-learn kung ano yung mga pagkakamali natin that day and ating babaguhin. Next is, ito yung pinaka-importante, always protect your capital. Kahit sino mang mga profitable trader, okay, hindi sila nagiging profitable dahil nagiging greedy sila. Nagiging profitable sila dahil natuto sila sa kanilang pagkakamali, at the same time, they protect their capital. So kapag okay na yung mindset mo, well, ito naman yung step by step. Paano ka magsimula sa Forex trading? Step 1, mag-aral ka muna ng mga basics. Tulad ng video na to na pinanood mo. Ito yung basics. Yung mga candles, candlestick patterns, importante yon. Next is mag-demo account ka muna. Huwag ka muna maglabas ng real money para makapag-open ka ng trade. Kasi hindi mo pa alam kung ano yung mga strategy na pwedeng mag-work sa'yo. Kasi kapag nagiging consistent ka na at alam mo na pwede na itong ma-apply sa tunay na pera, well, kahit nasa demo account, kapag yung strategy na ginagamit mo is effective, kapag gagamit ka na ng real na money, that means magiging effective din yan. Number 3, humanap ka ng trusted broker like XM. Okay? So, recommended ko talaga to, especially sa mga beginner traders. Next is start small. Okay, huwag ka munang maglabas ng thousands na capital. Kahit maliit lang yung account mo, kapag effective na yung strategy na ginagamit mo, whether it is a large account or small account, parehi-pareho din yon. Kapag subok na yung strategy mo na alam mong effective sa'yo, hindi pwede ka na maglabas ng kaya mong i-capital. Number 5 is very important, yung risk management. So again, it's not all about how many trades na inopen mo that day. It's all about maintaining and protecting your capital. Kailangan lang muna alam mo yung ilang porsyento ba ng pera mo yung kaya mong i-risk para makasurvive ka on the next day para makapag-trade ka pa din. So for example, kapag may 1,000 pesos ka, 1 to 2% lang yung i-risk mo dyan, 10 or 20 pesos each trade para hindi agad sasabog yung account. Now, ito yung sinasabi ko kanina, common mistakes of traders, okay? Hindi lang sa mga beginner to kasi hindi din ako exempted sa ganito. Na kapag mag-open ka ng maraming trades, mas maraming panalo.
Isa lang talaga yung sasabihin ko sa inyo. Kahit gaano pa effective yung strategy na ginagamit mo, the market will humble you. 2 to 3 trades per day, gusto yun. 1 losses, 2 profits, magiging profitable ka pa din at the end of the day. So, kailangan talaga, bago ka mag-open ng trade, meron ka ng strategy na nakalaan. Para at least meron kang babalikan at meron kang mga basihan kung tama ba yung magiging setup mo kapag nag-open ka ng trade. Next is walang stop loss. Kung nakakita ka ng mga trader na mga scalper, ang daming buy, ang daming sell, effective yan, pero hindi siya sustainable. Okay, maraming mga traders na gumagamit ng strategy na ganyan, sumasabog yung mga account nila. So, kung kaya mo din gawin yan, it's up to you. Strategy mo yan di ba? Next is emotional trading. Ito yung nabanggit ko na kanina. Kapag natalo ka, accept, huwag kang mag-revenge trading. Kasi hindi ka na makapag-isip ng maayos kapag naging emotional ka na. Always remember na sa forex trading, hindi ka dito yayaman overnight. It takes time to build para magiging isang profitable at successful na trader. It takes sacrifice, discipline, practice, pinaka-importante, risk management. Magiging gambling lang yung trading kapag hula-hula ka lang kung wala kang strategy na sinusunod. Okay? Well, kung may natutunan ka naman dito sa video na to, don't forget to like and subscribe and mag-comment ka sa baba kung ano pa yung gusto mong itanong and re-replyan ko yan lahat. Kapag gusto mong mag-sign up under exam, meron tayong video, panoorin mo din yon. Mag-like and subscribe and mag-comment ka kung saan ka sa Pilipinas para at least malaman ko kung saan kang lugar nanonood na yan. Thank you for watching guys and see you in the next video.